Ipinanganak si Gabamaro sa isang malupit na nayon ng mga ninja kung saan mula pagkabata pa lang ay sinasanay na ang mga tao sa pagpaslang. Ayaw ng kanyang mga magulang na maranasan niya ang ganitong kapalaran kaya nagpa siya silang tumakas habang sanggol pa siya. Ngunit nalaman ito ng pinuno ng kanilang angkan at agad niyang pinatay ang kanyang mga magulang. Sa sandaling iyon, nagpa siya ang pinuno na siya na ang magpapalaki kay Gabamaro at gagawin itong pinakamalakas at immortal na ninja. Paulit-ulit niyang sinasabi kay Gabamaro na ang emosyon ay nagpapahina sa tao at kung hindi ka malakas, wala kang mapoprotektahan lalo na ang mga mahalaga sa iyo. Kilala ang kanilang nayon sa paglikha ng pinakamalalakas na ninja sa buong mundo gamit ang malulupit na pamamaraan. Dahil sa pagsasanay na ito, nagkaroon si Gabamaro ng halos hindi makataong lakas at kaya niyang baliin ang mga espada gamit lamang ang kanyang katawan. Sa paglipas ng panahon, nakilala siya bilang Hollow dahil sa kanyang malamig at walang emosyon na paraan ng pagpatay. Ngunit kinasusuklaman ni Gabamaro ang kanyang pagiging immortal at ang napakaraming buhay na kanyang kinitil. Sa kabila nito, siya pa rin ang pinakamagaling na prodigy ng kanilang angkan at tinuturing na susunod na pinuno kaya ipinakasal sa kanya ng leader ang kanyang anak na babae. Noong una ay hindi niya ito nagustuhan dahil napaka-inosente nito ngunit sinuportahan siya ng babae at nagbigay ng saya sa kanyang buhay. Kalaunan ay nahulog ang loob ni Gabamaro sa kanya at ganoon din ang naramdaman ng babae. Ang gusto lamang nila ay mamuhay ng payapa kaya sinabi ni Gabamaro sa pinuno na ayaw na niyang maging ninja. Ngunit napakalupit ng leader at sinaktan pa niya ang sariling anak sa mukha upang mawala ang pagnanais nitong mamuhay ng normal. Sa una ay pumayag siyang pakawalan si Gabamaro sa kondisyong gawin nito ang isang huling misyon ngunit kalaunan ay tinraidor niya ito at tinawag na taksil. Hinatulan si Gabamaro ng kamatayan at tinanong kung may huli pa siyang sasabihin ngunit sinabi niyang wala. Sinubukan siyang pugutan ng ulo ngunit may kakaibang nangyari dahil kahit anong diin ng espada sa kanyang leeg ay hindi ito tumatalab at hindi siya mapatay. Lalong nagalit ang Verdugo at pinilit pa hanggang sa tuluyang mabasag ang espada. Nagulat ang lahat lalo na ang pinuno na inaasahan lamang na magiging palabas ito. Dito ay makikita ang mukha ni Gabamaro na may puting buhok. Nagsimula siyang mag-isip kung bakit hindi siya mamatay o kung bakit ayaw siyang mamatay ng mundo. Nalulungkot siya dahil wala na siyang pakialam sa buhay at sa dami ng kasalanang nagawa niya ay gusto na lamang niyang matapos ang lahat. Habang iniisip niya ito ay naaalala niya ang mga taong kanyang nasaktan. Maya-maya ay may isang babaeng lumapit sa kanya habang siya ay nakakulong at nakagapos sa selda at ipinaliwanag nito na hindi nakapagtataka ang kanyang lakas dahil sa matinding pagsasanay na kanyang dinaanan. Nang pag-usapan ng kanyang kakayahan ay sinabi ni Gabamaro na hindi niya kailangan ng magagarbong galaw para talunin ang kalaban. Naintriga ang babae at tinanong kung kaya pa ba niyang gawin ang mga teknik ng ninja at sumagot siya na kaya niya ngunit tumanggi siyang ipakita ito. Pagkatapos ay nag-utos ang pinuno na sunugin siya ng buhay dahil sa dami ng kanyang kasalanan kaya tinambakan siya ng dayami at sinilaban habang nakatali sa isang poste ngunit hindi siya nasaktan at hindi siya tinabla ng apoy. Pagmulat niya ng kanyang mga mata ay galit na galit ang pinuno dahil wala pa ring epekto ang kahit anong gawin nila sa kanya. Muli siyang ginapos at sinabi niya sa babae na ayaw niyang mabuhay ng walang hanggan at gusto na lamang niyang mamatay. Hindi man lang lumingon ang babaeng nagsusulat, sinabi niyang wala siyang pakialam at trabaho lang niyang idokumento ang nangyayari kay Gabamaro. Giniginaw si Gabamaro kaya humingi siya ng damit pero abala ang babae sa pagsusulat kaya hindi siya nito pinansin. Napabuntong hininga na lang si Gabamaro at sinabing hindi naman ganoon ka-interesante ang kwento niya pero sinabi ng babae na kailangan pa rin niyang marinig yon. Makalipas ang ilang oras, nagsimula siyang magtanong tungkol sa buhay ni Gabamaro. Sinabi ni Gabamaro na hindi niya nakilala ang kanyang mga magulang dahil pinatay sila ng pinuno ng kanilang nayon at siya ang kumupkop sa kanya. Makikita sa isang malungkot na alaala kung paano pinatay ng leader ang kanyang mga magulang sa harap niya noong sanggol pa lang siya. Tinanong siya kung may mga pangarap o layunin ba siya, pero sinabi niyang wala dahil isa siyang assassin at ang tanging ginagawa niya ay patayin ang mga target na ibinibigay sa kanya. Makikita rin sa isang flashback na may hawak siyang pugot na ulo, patunay na sanay na siya sa ganitong gawain. May isa pang tanong ang babae, paano siya nahuli kung hindi naman siya namamatay? Ipinaliwanag ni Gabamaro na gusto niyang tumakas sa nayon pero pinagtaksilan siya ng kanyang mga kasama at nahuli siya. Idinagdag pa niya na bawal ang umalis sa kanilang nayon kaya hindi na siya nagreklamo sa nangyari. Tinanong siya kung bakit niya gustong umalis pero hindi ito nasagot dahil biglang nagbago ang takbo ng kwento. Sumunod, nagwala ang pinuno, ang shogun, at sinubukang hatiin si Gabamaro sa dalawa. Inutusan niya ang mga tauhan na gumamit ng mga baka para gawin ito, pero gaya ng inaasahan, kinaya ito ng katawan ni Gabamaro at napagod na lang ang mga hayop hanggang sa bumagsak.
Muling nadismaya si Gabamaro habang lalong nagalit ang shogun dahil napapahiya siya bilang tagapagpatupad ng parusa. Inutusan niya ang mga tauhan na magdala pa ng mas maraming baka para subukan ulit. Samantala, lumapit ang babae kay Gabamaro at sinabing may kakaiba sa lahat ng ito. Akala ni Gabamaro ay ang tinutukoy niya ay ang kanyang katawan bilang ninja, pero sinabi ng babae na ang sinasabi niya ang kakaiba. Para sa kanya, hindi tugma na sinasabi ni Gabamaro na gusto na niyang mawala pero hindi naman niya hinayaang mapunit siya ng mga hayop. Kung wala siyang pakialam sa buhay, bakit pa siya tumakas? Iyon ang gusto niyang malaman. Hiniling niyang sagutin ni Gabamaro ang tanong niya kahapon dahil hindi niya ito nasagot ng maayos. Ngunit biglang nagbago ang aura ni Gabamaro, hindi na siya kalmado at tila handang lumaban. Lumapit ang shogun at inutusan ng babae na tigilan na ang pagsusulat at patayin na si Gabamaro sa lalong madaling panahon, pero tumanggi ito at sinabing kailangan niyang tapusin ang kanyang trabaho. Dumating ang isa sa mga tauhan ng shogun kasama ang mga baka, pero hindi ito pinansin ng babae dahil ang mahalaga sa kanya ay matapos ang ulat tungkol kay Gabamaro. Kaya nagpa siya si Gabamaro na sagutin ang tanong niya dahil wala na rin naman itong saysay. Sinabi niya na sa nayo ng Iwagakure, siya ang pinakamahusay na assassin at umabot sa pinakamataas na ranggo. Dahil dito, inalok siya ng pinuno ng nayo na pakasalan ng kanyang anak. Ngunit nang sila'y magkasama na, napagtanto niyang iba ito sa kanyang inaasahan. Kahit lumaki ito sa paligid ng mga mamamatay tao, napakabait nito, relihiyosa, at walang masyadong alam sa mundo. Nasanay si Gabamaro sa ganitong buhay at unti-unting kumupas ang kanyang husay bilang ninja, kaya nagpa siya siyang tumigil na at tumakas kasama siya. Sa una ay tila pumayag ang pinuno at hiniling lang na gawin niya ang huling misyon, ngunit panlilinlang lang pala iyon. Nahuli si Gabamaro at sumuko na lamang na nagdala sa kanya sa kasalukuyang sitwasyon kung saan hinihintay niya kung ano ang mangyayari sa kanya sa gabi. Nalaman ng babae na tinatawag si Gabamaro na Gabamaro the Hollow dahil pinapatay niya ang kanyang mga kalaban ng walang kahit anong emosyon. Pero hindi lang yon, may narinig din siyang kwento kung paano hinarap ni Gabamaro ang 20 tao na ipinadala para hulihin siya at natalo niya ang lahat. Hindi ito tugma sa sinasabi niyang gusto na niyang mamatay dahil malinaw na lumalaban pa rin siya para mabuhay. Napaisip tuloy si Gabamaro kung bakit patuloy siyang kumakapit sa buhay kung dapat ay wala na siyang pakialam sa kahit ano. Kaya nagpasya siya na sa susunod, hindi na siya lalaban. Kinabukasan, sinubukan naman siyang patayin sa pamamagitan ng pagpapakulo sa kanya sa langis, pero kahit iyon ay walang epekto. Kinabahan ng shogun nang makita niyang hindi man lang nasaktan si Gabamaro. Pagkatapos, sinabi ng babae na oras na, at dinala nila si Gabamaro sa isang silid. Pagdating doon, muling nagkita si Gabamaro at ang babaeng nagsusulat ng kanyang kwento, ang pangalan niya ay Yamada Ashiman Sagiri, isang napakahusay na swordswoman mula sa angkan ng Yamada Ashiman na kilala bilang mga dalubhasa sa espada at mga tagapugot. Sinubukan ni Sagiri na pugutan ng ulo si Gabamaro, at agad niyang napansin kung gaano ito kagaling. Sa isang iglap, inakala niyang tuluyan ng naputol ang kanyang ulo kaya sinubukan niyang umiwas, ngunit nagawa pa rin siyang magasgasan ni Sagiri sa leeg. Doon siya nagsimulang kabahan para sa kanyang buhay. Ipinaliwanag ni Sagiri na isinulat niya ang kwento ni Gabamaro upang maayos siyang mapatay. Sinabi rin niya na kahit sinasabi niyang wala siyang nararamdaman, gusto pa rin niyang mabuhay dahil mahal niya ang kanyang asawa. Nagpapanggap lang siya na gusto niyang mamatay pero hindi iyon ang totoo. Dahil dito, nagalit si Gabamaro at kumuha ng espada para atakihin si Sagiri. Nagkaroon sila ng matinding laban pero naiwasan ni Gabamaro ang kanyang mga atake. Sa huli, huminto si Sagiri at ipinakita ang isang dokumento mula sa shogunate. Nakasaad doon na kung tutulungan niya sila, papatawarin ang lahat ng kanyang kasalanan at hindi na siya papatayin. Bukod pa rito, dahil napakalakas ng shogunate, hindi na siya hahabulin ng kanyang dating nayon. Ngunit may kapalit ito, kailangan niyang pumunta sa isang lugar na tinatawag na Paraiso sa Lupa, isang misteryosong lugar na natuklasan kamakailan. Doon matatagpuan ang Elixir of Life, isang likido na sinasabing nagbibigay ng walang hanggang buhay sa sinumang makainom nito. Ngunit may problema, maraming sundalo na ang ipinadala roon at lahat sila ay bumalik bilang mga bulaklak. Dahil dito, nagpa siya ang mga pinuno na magpadala ng mga kriminal tulad ni Gabamaro sa pag-asang mas may tsansa silang magtagumpay. Ipinaliwanag ni Sagiri na ang tungkulin niya ay hanapin ang pinakamalalakas na kriminal na may kagustuhang mabuhay. Nang marinig ito, pumayag si Gabamaro sa kasunduan dahil gusto niyang makuha ang proteksyon at makabalik sa kanyang asawa. Ngunit tumutol ang shogun na namamahala sa kulungan at ayaw siyang paalisin. Tinanong ni Gabamaro si Sagiri kung gusto pa rin itong makita ang kanyang mga teknik bilang ninja, at sumagot itong oo.
Sa isang iglap, gumamit si Gabamaro ng ninjutsu na apoy at pinabagsak ang lahat ng mga bantay na hamarang sa kanya. Pagkatapos nito, itinakda niya ang kanyang layunin, hanapin ang Elixir of Life upang makabalik sa kanyang asawang naghihintay sa kanya. Samantala, naalala ni Sigiri ang isang pangyayari noong bata pa siya, kung saan nakita niya ang kanyang ama na nagsasagawa ng isang pagbitay. Nagulat siya dahil ang lalaking pupugutan ng ulo ay gustong mamatay, ngunit nagkwento muna ito ng nakakatawang istorya. Maya-maya, pinugutan ito ng kanyang ama sa napaka-perpektong paraan na hindi man lang napansin ng lalaki na wala na ang kanyang ulo at natapos pa nito ang kanyang kwento. Namangha si Sigiri sa nasaksihan niya at nangarap na maging katulad ng kanyang ama, isang executioner na kayang gawin ang pagpatay ng mabilis at walang sakit, na parang walang naramdaman ang biktima. Napakahusay ni Sigiri sa kanyang ginagawa, parang mantikilya na lang ang katawan ng taong kanyang pinupugutan. Maraming pumupuri sa kanyang husay, pero sa kabila nito, natatakot siya. Pinagmumultuhan siya sa kanyang mga panaginip ng mga taong pinatay niya, na tila sinusubukan siyang abutin, at labis niya itong kinatatakutan. Sa kanyang mga alaala, may isang lalaking may pulang buhok at may eye patch na nagbigay sa kanya ng payo. Sinabi nito na may halong takot at pag-aalinlangan ang kanyang mga execution, kaya nakakaramdam pa rin ng sakit ang mga pinapatay niya, ibig sabihin, hindi nagagawa ng kanyang espada ang tamang tungkulin. Nangako si Sigiri na pagbubutihin pa niya, at makikita siyang nagsasanay at muling pumatay ng isang tao, ngunit nananatili pa rin ang kanyang takot at pag-aalinlangan. Sinabihan siya ng lalaking may pulang buhok na titigan ng talim ng kanyang espada. Nang gawin niya ito, nagulat siya dahil nakita niya roon ang mukha ng taong nasasaktan. Dahil dito, nakakaranas siya ng matinding mga bangungot kung saan sinusubukan siyang abutin ng mga kaluluwang hindi matahimik. Ang gusto lang ni Sigiri ay isang malinis na kamatayan, walang sakit, walang galit, walang takot. Ngunit dahil hindi pa perpekto ang kanyang mga execution, tila hindi mapalagay ang mga kaluluwa ng kanyang mga pinapatay. Patuloy pa rin niyang ginagawa ang kanyang tungkulin, pero hindi niya maabot ang antas ng kanyang ama dahil sa kanyang pagdududa. Samantala, tinaakpan ng tela ang mga mata ni Gabamaro, na parang ihahanda na siyang patayin. Ginagawa ito upang hindi makita ng mga kriminal ang mga nasa Soganet. Dinala sila sa baybayin kung saan may itinayong tolda na walang bubong para tipunin ang mga kriminal. Nasa loob na sina Gabamaro at Sigiri ng formal silang tanggapin ng mga tauhan ng Soganet at sinabing makakaharap nila ang pinuno, ngunit nakatakip pa rin ang kanilang mga mata kaya hindi nila ito makita. Dahil dito, nainis at nagreklamo ang mga kriminal. Sinuri ni Sigiri ang kanilang mga background at napagtanto niyang pawang mabibigat ang kanilang mga kasalanan, kung makakatakas ang mga ito, siguradong magdudulot ng kaguluhan. Biglang nagreklamo si Gabamaro na nahihirapan siyang huminga at gusto niyang makita ang pinuno ng harapan, ngunit sinabihan siya ni Sigiri na tumahimik. Pagkatapos, ipinaliwanag ng isang opisyal ang lihim nilang misyon, pumunta sa paraiso sa lupa at kunin ang Elixir of Life. Kapag nagtagumpay sila, papatawarin ang kanilang mga kasalanan at magiging malaya sila. Dahil dito, natuwa ang mga kriminal at may isa pang nagsabing gagawa ulit siya ng krimen kapag napatawad na siya. Napaisip si Sigiri kung kaya ba niyang pumatay ng isang masamang tao nang hindi nakakaramdam ng guilt dahil mamamatay rin naman ang mga ito. Umaasa siyang hindi siya hahabulin nito sa kanyang konsensya. May isang babae sa likod ni Gabamaro na nagngangalang Yuzuriha na nakakilala sa kanya at sinabing isa siyang sikat na assassin na kilala sa husay sa pagpatay, ngunit nadismaya siya dahil hindi ito katulad ng inaasahan niya. Pinagmamasdan ni Sigiri ang lahat at iniisip kung si Gabamaro ba ay katulad lang ng ibang kriminal o mas malala pa. Sinabi niyang binabantayan niya ito noon pa, pero mula nang pumayag itong sumama sa misyon para sa Elixir of Life, tila nawala na ito ng interes sa lahat. Gamit ang kanyang espada, sinuri niya ang paligid at may napansin siyang kakaiba. Pagkatapos nito, ipinaliwanag ng isang tauhan ng Soganet ang tungkol sa isla na pupuntahan nila, isang lugar na tila paraiso sa lupa. Ngunit hindi naniwala ang mga kriminal at nag-ingay sila dahil akala nila ay niloloko lang sila. Inutusan silang alisin ang kanilang mga takip sa mata at doon nila nakita ang isang nakakatakot na tanawin, isang lalaking nakaupo habang tinutubuan ng mga bulaklak ang kanyang katawan. Ipinaliwanag ng tagapagsalita na siya ang nag-iisang nakabalik mula sa huling ekspedisyon habang ang iba pang 60 tao ay nawala. Dahil dito, kinabahan ang lahat lalo na ang mga kriminal na nasa death row habang nakatingin sila sa tila bangkay na nababalutan ng mga bulaklak. Sinubukan ng mga opisyal na pakalmayan ng mga kriminal at sinabing ang mga bulaklak ay isang espesyal na biyaya, pero hindi nagustuhan ng mga bilanggo ang paraan ng pakikitungo sa kanila na parang wala silang naiintindihan. Sumigaw pa ang isa sa mga opisyal ng Soganet na mamamatay rin naman sila kaya dapat matuwa na lang silang mamatay ng maganda, pero hindi iyon tinanggap ng mga kriminal.
Ayaw nilang pumunta sa isla dahil napakadelikado nito at walang kasiguraduhan na makakabalik sila ng buhay. Umaasa ang mga awtoridad na pahahalagahan ng mga bilanggo ang pagkakataong ito, ngunit halatang hindi sila kumbinsido. May isa pang ang nagduda kung totoo ba talaga ang elixir of life. Sinabi ng isang opisyal na pwede silang umalis kung gusto nila, pero nang subukan ng isang bilanggo, agad siyang pinugutan ng isang executioner. Ipinaliwanag na bawat kriminal ay magkakaroon ng bantay na magbabantay sa kanila, at ang mga bantay na ito ay ang mga executioner. Binalaan sila na babantayan sila ng mabuti at kung lalabag sila sa mga patakaran, maaari pa rin silang patayin kahit nasa isla na. Itinalaga si Sigiri bilang tagabantay ni Gabamaro at inilapit niya ang kanyang espada sa leeg nito. Idinagdag ng tagapagsalita na kung may mangyaring masama sa mga bantay, papatayin ng angkan ng Yamada ang mga kriminal pagbalik nila. Kalma lang si Gabamaro, at napaisip si Sigiri kung matapang ba siya o hindi lang niya naiintindihan kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. Maya-maya, may ibinulong ang pinuno ng Shogunate sa tagapagsalita bago sabihin na malapit na silang umalis. Pagkatapos, ipinaliwanag ng tagapagsalita na kailangan nilang bawasan ang bilang ng mga kriminal dahil limitado lang ang espasyo sa barko at kulang ang mga bantay. Naunawaan ito ng isang bilanggo at agad niyang pinatay ang isa pa upang ipakita ang ibig sabihin nito. Sinabi ng opisyal na ang mga mamamatay ay hindi rin naman magiging kapaki-pakinabang. Dahil hindi pa rin nakatali ang kanilang mga kamay, nagsimula ang mga kriminal na magpatayan sa isa't isa habang pinapanood lang ng Shogunate na tila natutuwa sa nangyayari. Isa ito sa kanyang mga layunin ang makita kung sino ang pinakamapanganib. Tinanong pa niya kung sino ang may pinakamalakas na presensya o aura na tumutukoy sa mga pinakamapanganib na kriminal. Ipinaliwanag ng opisyal na may grupo ng mga napakalalakas sa hanay ng mga bilanggo, kabilang si Gabamaro at ang ilan pa. Samantala, may lalaking may eye patch na nagngangalang Tenza ang kumausap kay Sigiri. Sinabi niya na kahit magulo na ang sitwasyon ngayon, mas malala pa ang haharapin nila sa isla. Hindi lang ang mga kriminal ang mahihirapan, kundi pati ang mga executioner. Idinagdag niya na hindi talaga bagay kay Sigiri ang pagiging executioner dahil nag-aalinlangan siya tuwing pumapatay. Sa tingin niya, mas nararapat si Sigiri na mamuhay ng tahimik sa kanilang tahanan kaysa humawak ng espada. Sinabi rin niya na hindi niya kayang dalhin ang bigat ng mga kaluluwang kanyang pinapatay. Nainis si Sigiri ngunit ipinaliwanag niyang kahit nasa bahay siya, hindi pa rin siya makakatakas sa katotohanang kilala ang kanilang pamilya bilang mga executioner. Naalala niya kung paano siya binyuli noong bata pa siya dahil sa trabaho ng kanyang pamilya at isang araw ay nagpasya siyang harapin ito. Sa isang alaala, makikita siyang humahawak ng espada, iyon ang unang pagkakataon na hinarap niya ang bigat ng pagiging executioner. Sinabi ni Sigiri kay Tenza na sa kabila ng lahat ng hirap, gusto niyang maging mandirigma at gagawin niya ang lahat para dito. Samantala, napansin ng ilang kriminal na kung magpapatuloy ang gulo, baka silang lahat ay mamatay, kaya nagpasya silang magtulungan upang makatakas mula sa mga samurai na nagbabantay. Inakala nilang madaling target si Sigiri dahil isa siyang babae. Hahad lang sana si Tenza, pero sinabi ni Sigiri na siya na ang bahala. Hinugot niya ang kanyang espada at mabilis na pinabagsak ang mga umatake sa kanya, ngunit nag-atubili siya, at kitang-kita sa mga ulo na kanyang naputol na nakaramdam ng sakit ang mga iyon. Dahil dito, nakaramdam siya ng matinding bigat na para bang sinusundan siya ng mga kaluluwang kanyang pinatay. Sa gitna nito, sinabi ni Gabamaro na walang sino man ang nananatiling kalmado kapag kumikitil ng buhay at doon napaling ang atensyon ng lahat sa kanya. Palihim na nakalapit si Gabamaro sa pinuno ng Shogunate nang walang nakakapansin, kaya nagulat ang mga bantay. Ayaw ni Gabamaro ng walang habas na patayan, kaya nagmungkahi siya ng mas maayos na paraan para piliin kung sino ang pupunta sa paraiso sa lupa. Sinabi niya na kung magpapatuloy ang gulo, mauubos silang lahat. Isa sa mga bantay ang nag-utos sa isang bilanggo na patayin si Gabamaro kapalit ng kalayaan. Pumayag ang lalaki at humanda sa laban kahit ayaw ni Gabamaro na pumatay. Ngunit hindi umatras ang kalaban, kaya sinabi ni Gabamaro na kung wala siyang choice, lalaban siya. Nagsimula ang laban, ngunit nanatiling kalmado si Gabamaro. Lumapit siya at mabilis na pinatay ang kalaban kahit nakagapos ang kanyang mga kamay. Sumugod ang iba pang bilanggo pero mahusay niyang naipagtanggol ang sarili at marami sa kanila ang kanyang napatay. Matapos ang labanan, nabalot ng dugo si Gabamaro at natakot ang lahat para sa kanila, isa siyang halimaw. Ngunit may ibang nakita si Sigiri. Napansin niya na napakarami ng kaluluwang dala ni Gabamaro kumpara sa kanya at hindi niya ma-imagine kung gaano kabigat ang dinadala nito matapos ang lahat ng kanyang ginawa. Doon nagkaroon ng malaking realization si Sigiri, hindi niya kailangang alisin ang kanyang takot kundi tanggapin ang damdamin at bigat ng kanyang ginagawa, tulad ni Gabamaro.
Muling tinanong ni Tenza kung handa na ba siya sa tungkulin at sinabi niyang oo. Pagkatapos, inanunsyo ng mga opisyal kung sino-sino ang mapipili para sa paglalakbay sa isla, kabilang si Gabamaro at ang iba pang kriminal na sina Yamada Asiman Tenza, Ozechob, Tamiya Gantetsusai, Fuchi, Norugay, Yuzuriha, Rokurota, Hoko at Senta. 10 silang lahat at bawat isa ay may nakatalagang executioner na magbabantay sa kanila. Sumakay sila sa barko at matapos ang ilang araw na paglalakbay, narating nila ang misteryosong isla. Nang makita ito ni Gabamaro, nakaramdam siya ng kakaibang presensya. Habang papalapit siya sa isla, naalala niya ang isang pangyayari sa kanyang nayon kung saan ipinakita ng kanilang pinuno ang isang hindi kapani-paniwalang kakayahan. Inatake ito ng maraming tao gamit ang iba't ibang sandata at nagtamo ng matinding sugat, ngunit patuloy lang itong ngumiti. Sinabi noon na dahil ito sa isang espesyal na gamot mula sa malayong lupain sa kabila ng dagat at doon nila naisip na baka ito ang elixir of life. Ikinwento ito ni Gabamaro kay Sigiri, ngunit nagduda siya. Sinabi ni Gabamaro na noong una ay hindi rin siya naniwala, ngunit kalaunan ay nalaman niyang totoo ito, kahit hindi pa rin siya sigurado kung matatagpuan nila ang elixir sa islang ito. Habang naglalakad sila sa masukal na kapaligiran at sinusuri ang paligid, namangha si Sigiri sa kanyang nakikita at naisip na maaaring naroon nga ang hinahanap nila. Ngunit iba ang pakiramdam ni Gabamaro, para sa kanya, may kakaiba at nakakatakot sa lugar, at hindi niya alam kung anong panganib ang naghihintay sa kanila. Sinubukan niyang tanggalin ang kanyang mga tali, pero pinigilan siya ni Sigiri. Ipinaliwanag niya na hindi siya pwedeng pakawalan dahil iyon ang utos ng Shogunate at tungkulin niyang bantayan siya. Binigyan pa niya si Gabamaro ng bagong tali para siya mismo ang maggapon ng kanyang mga kamay. Ipinahayag ni Gabamaro ang kanyang pag-aalala, 3 araw lang ang dala nilang pagkain at tubig, at ang tanging gabay nila sa paghahanap ng elixir of life ay isang simpleng guhit lamang. Nagsimula nang magduda si Gabamaro kung talagang hinahanap ng Shogunate ang elixir of life. Nainis si Sigiri sa kanyang mga reklamo at mabilis na inilapit ang kanyang espada sa leeg nito. Nilinaw niya na isa siyang executioner, hindi kasama, at kung hindi susunod si Gabamaro sa kanyang utos, puputulin niya ang ulo nito. Napilitan si Gabamaro na sundin si Sigiri at ginapos ang sarili niyang mga kamay. Habang ginagawa niya ito, pinaalalahanan niya ang sarili na ginagawa niya ang lahat ng ito para makabalik sa kanyang asawa, kaya handa siyang tanggapin ang kondisyong ito. Ngunit bigla na lang may isang mabigat na sandata ang tumama sa mukha ni Gabamaro at pinalipad siya. Si Kian ang may gawa nito, at agad niyang kinuha ang kanyang bakal na bola. Tinukso niya si Gabamaro dahil sa pagiging pabaya nito, ngunit kahit malakas ang tama, buhay pa rin si Gabamaro. Agad siyang pinuntahan ni Sigiri, at sinabi ni Gabamaro na na-dislocate ang kanyang leeg. Lumabas na si Kian ay isang mandirigmang monghe na nahuhumaling sa mga armas at nakapatay na ng daan-daang mandirigma para makuha ang kanilang mga sandata. Napansin ni Gabamaro na hindi nakatali ang mga kamay ni Kian, kaya tinanong ito ni Sigiri sa kanyang superior na si Kisho. Sagot ni Kisho na maaari naman nilang atali ang mga kamay nito mamaya at ayaw niyang sayangin ang oras sa pakikipagtalo sa isang bilanggo. Sumang-ayon pa si Gabamaro dito, at ginamit ni Kisho ang pagkakataon para sabihing si Sigiri ang pinakamababang ranggo sa mga executioner dahil masyado siyang tapat. Samantala, muling umatake si Kian gamit ang isa sa kanyang mga sandata at naiinis siya dahil hindi siya agad nakilala ni Gabamaro. Ipinakita niya ang kanyang lalagyan ng mga armas at sabik na sabik siyang gamitin ng mga ito. Sinubukan ni Gabamaro na kumbinsihin siya na walang saysay ang mag-away at magbigay ng kalamangan sa iba, ngunit iba ang iniisip ni Kian, para sa kanya, mas mabuting ubusin muna ang mga kalaban bago hanapin ang elixir. Tahimik lang si Kisho at pinanood kung paano magaganap ang laban. Naiinis si Gabamaro dahil ayaw na niyang muling makasakit ng iba, lalo na't alam niyang hindi ito gusto ng kanyang asawa. Biglang sumugod si Kian, at hinawakan ni Sigiri ang balikat ni Gabamaro at iginiit na atali niya ang kanyang mga kamay habang lumalaban. Tumama ang unang atake ni Kian, ngunit nabasag ang kanyang sandata. Kumuha siya agad ng panibago, ngunit ganoon din ang nangyari. Habang patuloy na tinatali ni Gabamaro ang kanyang mga kamay, kalmado niyang hinarap ang bawat atake ni Kian. Kahit pa gumamit ito ng bola at kadena, nabasag din iyon sa pagtama sa kanya. Sa huli, sumugod si Kian gamit ang sibat, ngunit kahit halos nakatali na ang kanyang mga kamay, nagawa pa rin ni Gabamaro na maitaboy ang atake at mapalipad si Kian. Nahulog sa lupa ang lahat ng armas nito at naging walang silbi. Nagreklamo si Gabamaro kung gaano kahirap lumaban ng nakagapos, ngunit ikinagulat ni Sigiri ang bilis ng pagtatapos ng laban sa isang suntok lang. Gayunpaman, nagulat ang lahat nang tumayo muli si Kian habang tumatawa. Ipinakita niya na ang kanyang baluti ay direktang nakakabit sa kanyang balat at nang matanggal ang kanyang maskara, ibinunyag nito ang kanyang nakakatakot na anyo.
Sa sumunod na tagpo, malinaw na winasak ni Gabamaro ang kanyang kalaban at brutal na tinalo ang higanteng mandirigma. Kahanga-hanga na natiling nakagapos si Gabamaro at wala man lang gasgas. Hinarap niya si Sigiri at iminungkahing magsimula na silang hanapin ang Elixir of Life para hindi masayang ang oras. Tumingin siya rito ng may determinasyon, ngunit napatingin si Sigiri sa kanyang mga kamay na nakatali pa rin. Samantala, si Kisho, isa sa mga executioner, ay mabilis na pinugutan si Kien. Dala ang ulo nito, ipinakita niyang tuluyan na itong patay bago siya nagpaalam sa kanila. Habang ipinapakita ang kanyang kasab-ikan na makauwi at makapagbabad sa mainit na paliguan, nilinaw ni Kisho kay Gabamaro na hindi sila magkaaway o magkaalyado, ginagawa lang niya ang kanyang tungkulin bilang executioner na kunin ang ulo ng kriminal. Binalaan ni Sigiri si Kisho na mag-ingat sa pagbabalik dahil marami na ang nawawala sa misteryosong isla. Ngunit sinabi ni Kisho na ang mas dapat niyang alalahanin ay si Gabamaro. Habang palis si Kisho, naisip niya ang kaguluhang nangyari mula nang dumating sila sa isla, may mga kriminal na nagkampihan, may mga nagtangkang akitin ang kanilang mga executioner, at may ilan na mismong nagpakamatay. Si Tensa ay nasawi rin matapos patayin ng isang higanteng bilanggo sa kagubatan. Bago tuluyang umalis, sinabi ni Kisho na malaki ang magbabago sa sitwasyon sa loob lamang ng ilang oras at higit sa kalahati ng mga kriminal ay mamamatay. Idinagdag pa niya na may balita na ang magiging performance ng mga executioner sa misyon na ito ang magdedesisyon kung sino ang magiging susunod na leader ng kanilang angkan. Iniwan niya si Sigiri na may huling babala, huwag magpapabaya sa mga kriminal. Napatingin si Sigiri kay Gabamaro at pinaalalahanan ng sarili na isa itong mapanganib na tao. Kahit ilang araw na silang naglalakbay ng walang problema, napagtanto niyang hindi pa rin niya lubos na nauunawaan ang tunay na pagkatao ni Gabamaro. Biglang naputol ang kanyang pag-iisip nang umatake si Gabamaro. Halos hindi niya nasalo ang atake at tinanong kung ano ang ginagawa nito. Walang emosyon ang mga mata ni Gabamaro habang inaamin niyang balak niya sana itong patayin agad nang hindi ito masasaktan. Habang naglalaban sila, tinitigan ni Sigiri ang kanyang mga mata at naniwalang nakita na niya ang tunay nitong pagkatao. Ipinaalala niya na labag sa patakaran ang pag-atake sa kanya, ngunit sinabi ni Gabamaro na sa sitwasyong ito, ang pinakamahalaga ay mahanap niya ang elixir bago dumating ang angka ng Iwagakir at lalo pang gumulo ang lahat. Inamin niyang wala siyang galit kay Sigiri, pero isa itong hadlang sa kanyang layunin. Ipinagpatuloy ni Gabamaro ang kanyang pag-atake, at naisip ni Sigiri na tama lang napatayin agad ang isang taong tulad niya, ngunit nag-atubili siya at hindi niya alam kung bakit. Sa kabilang banda, naharap din si Gabamaro sa parehong pag-aalinlangan. Alam niyang dapat na niyang patayin si Sigiri dahil ang pinakamahalaga sa kanya ay makabalik sa kanyang asawa, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit siya nagdadalawang isip, lalo na't naaalala niya ang sinabi ng kanyang asawa na normal lang ang ayaw pumatay. Ipinaliwanag ni Gabamaro na dati ay pinaniwalaan niyang kailangan niyang alisin ang kanyang emosyon at maging ganap na walang laman, ngunit nang marinig ito ni Sigiri, naalala niya ang sinabi ng asawa ni Gabamaro na hindi niya maaaring tawaging walang laman ang sarili kung nakakaramdam pa siya, lalo na nung namula siya sa isang romantikong sandali. Ipinunto nito na mahalagang maging totoo sa sariling damdamin at tiniyak na susuportahan siya nito sa anumang desisyon na gagawin niya base sa kanyang emosyon. Sa sandaling iyon, naalala ni Gabamaro na ang kanyang asawa ang nagmulat sa kanya na mayroon pa rin siyang damdamin. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan kung saan nagpapatuloy ang laban ni Gabamaro at Sigiri, ngunit nang dumating ang pagkakataon na tapusin na ang laban, hindi niya nagawa. Napagtanto niya na bumalik ang kanyang kahinaan at alam niyang hindi ito makakatulong sa kanyang kaligtasan habang bumabalik sa kanyang isip ang mga aral ng pinuno ng kanyang nayon na nagturo sa kanya na maging malamig at walang emosyon. Nabasag ni Gabamaro ang espada ni Sigiri para tapusin na sana ang laban, ngunit nagawa pa rin itong harangin ni Sigiri gamit ang kanyang saya. Inamin ni Gabamaro na wala siyang pakialam sa kapalaran ng ibang kriminal, pero ang pagpatay kay Sigiri ay masasaktan siya. Hiniling pa niya na hayaan siyang tapusin ito ng mapayapa. Pinagmamasdan ni Sigiri ang kanyang pag-aalinlangan at nagdududa kung wala na nga ba talaga itong nararamdaman. Sa isip ni Gabamaro, parang lumitaw ang madilim na anyo ng pinuno ng kanyang nayon na nagtutulak sa kanya na maging walang awa, ngunit sa huli, ang alaala ng kanyang asawa ang nanaig at napigilan niya ang sarili na patayin si Sigiri. Doon na unawaan ni Sigiri na sa kabila ng lahat, hindi tunay na, walang laman, si Gabamaro, isa lamang siyang produkto ng kanyang kapaligiran, ngunit tao pa rin na may damdamin. Makalipas ang sandaling iyon, napaiyak si Gabamaro at tinawag ang sarili na mahina dahil hindi niya nagawang patayin si Sigiri. Ngunit tinalo siya ni Sigiri at ipinaliwanag na hindi iyon kahinaan kundi simula ng tunay na lakas. Sinabi niya na ang pag-iwas sa emosyon ay parang pagtanggi sa realidad at alam niya iyon dahil si Gabamaro mismo ang nagturo sa kanya na harapin ang kanyang sariling takot.
Tumayo si Sigiri at sinabi kay Gabamaro na handa niyang palampasin ang mga kasalanan nito, ngunit hinamon niya itong harapin ang sarili nitong emosyon at mga nagawa upang mabawi ang kanyang buhay. Ipinahayag din niya na gusto niyang samahan siya upang makita kung posible pa ba para sa isang tulad niya na mamuhay ng normal. Inamin niyang hindi pa rin nagbabago ang kanilang relasyon pero hindi na rin si Gabamaro ang dating tao. Tinanggap ni Gabamaro ang kanyang mga salita at napagtanto niyang pareho ito sa mga sinabi noon ng kanyang asawa. Samantala, lumipat ang eksena kina Fuchi at Tamiya Gantetsusai na nagulat nang makakita ng mga estatwa sa isla, palatandaan na may sibilisasyon dito noon. Habang pinagmamasdan nila ito, may isang paru-paro na dumapo sa kamay ni Gantetsusai at agad siyang tinusok. Naalala niya ang lalaking may mga bulaklak sa katawan, kaya agad siyang nagdesisyon, pinutol niya ang sarili niyang kamay upang pigilan ang pagkalat ng lason at pinatay ang insekto. Hindi nagtagal, tumubo ang mga bulaklak mula sa kanyang naputol na kamay, at lumitaw pa ang iba pang kakaibang nilalang, kabilang ang isang higanteng may mga kamay bilang mga mata. Bumalik ang eksena kina Gabamaro at Sigiri na ngayon ay kaharap ang isang halimaw na may ulo ng isda. Walang pag-aatubili, isinuot ni Gabamaro ang kanyang maskara at naghanda sa laban. Sa isang flashback, makikita sina Fuchi at Gantetsusai na dumating sa isla sakay ng isang bolsa at nag-usap tungkol sa kanilang buhay, kung saan binalaan ni Fuchi si Gantetsusai na huwag maliitin ang angkan ng Yamada. Pumasok sila sa kagubatan at ibinahagi ni Gantetsusai ang plano niyang alisin ang ibang kalahok at kunin ang elixir mag-isa bago nila nakasalubong ang paru-paro at ang higanteng nilalang. Sa kasalukuyan, napapalibutan sina Gabamaro at Sigiri ng malalaking insekto, at halatang natatakot si Sigiri. Agad kumilo si Gabamaro at hinarap ang halimaw na may ulo ng isda, habang sinasabihan si Sigiri na manatili sa likod. Matapos masugatan, napagtanto niyang kailangan nilang umatras, ngunit habang sinusubukan nilang tumakas, mas marami pang kakaibang halimaw ang lumitaw. Gumamit si Gabamaro ng fire ninjutsu upang patumbahin ang ilan sa mga ito, ngunit naipit si Sigiri at hindi agad nakagalaw dahil sa takot. Kahit ayaw na niyang pumatay, napilitan si Gabamaro na iligtas siya. Sa gitna ng laban, dumating si Yuzuriha kasama ang dalawang executioner upang tumulong. Pagkatapos ng labanan, humanga si Yuzuriha sa kakayahan ni Gabamaro matapos itong talunin ang napakaraming halimaw mag-isa, at sinubukan pa niya itong akitin, ngunit hindi ito umubra. Nagbahagi na ng impormasyon sina Yuzuriha at Gabamaro tungkol sa mga nilalang sa isla, at nagpasya silang bumuo ng isang alyansa. Samantala, napagtanto ni Sigiri na wala pa siyang nagiging progreso mula nang dumating sila roon. Dahil sa matinding stress at sa paglanghap ng spores mula sa mga paru-paro, nawalan siya ng malay. Sa ibang bahagi naman ng isla, sina Yamada Asimentoma at Osechob ay naglalakbay upang hanapin ang Elixir of Life. May sarili silang kwento, nakapasok si Toma sa Yamada Asimen clan at naging executioner upang samahan si Chob. Habang naglalakbay sila, nakatagpo sila ng iba't ibang halimaw at nagtulungan upang talunin ang mga ito habang ipinagpapatuloy ang kanilang paghahanap. Nagising si Sigiri mula sa isang panaginip at lumabas ng kuweba kung saan siya nagpapahinga. Nadatnan niya si Gabamaro na naghahanda ng pagkain para sa lahat. Nag-uusap sila tungkol sa isla, at ibinahagi ni Gabamaro na habang naghahanap siya ng mga sangkap, may napansin siyang kakaiba. Karamihan sa mga halaman ay normal, pero may ilan na tumutubo mula sa mga katawan. Naisip nila na ang mga halimaw na kanilang nakikita ay maaaring kalahating hayop at kalahating tao, at posibleng konektado ito sa mga supernatural na sangkap na may kaugnayan sa elixir. Dahil dito, naniniwala si Gabamaro na malamang ay nasa isla nga ang Elixir of Life. Kinahapunan, kinausap ni Yamada Asimen Genji si Sigiri at pinayuhan siyang umalis. Para sa kanya, hindi siya handa sa mga panganib ng isla at mas mabuting bumalik na lang siya sa pagiging babae sa kanilang angkan at magkaanak upang ipagpatuloy ang kanilang lahi. Habang nag-uusap sila, sumali si Yamada Asimen Senta at sinabi kay Sigiri na manatili siya dahil ipinapakita ng kasaysayan na wala ni isang samurai ang nakabalik ng buhay mula sa islang ito. Umalis si Genji, at idinagdag ni Senta na tila may malasakit si Gabamaro kay Sigiri, kaya kung sakaling mawalan ito ng kontrol, maaari niya itong pakalmayin o talunin. Samantala, sa ibang lugar, sina Yamada Asimen Tenza at Norugay ay hindi pa nakakarating sa isla at naglalakbay pa lamang sakay ng maliit na bangka. Bigla silang inatake ng mga halimaw na may mga galame. Sa gitna ng kaguluhan, pakiramdam ni Norugay ay karapat-dapat siyang mamatay bilang parusa sa pagkamatay ng kanyang pamilya, ngunit pinigilan siya ni Tenza at sinubukang iligtas. Nagawa nilang talunin ang halimaw at makarating sa dalampasigan gamit ang isang bolsa. Pagkatapos, nagpahinga sila at naglinis, at nagulat si Tenza nang malaman na babae si Norugay.
Pabiro pa nitong sinabi na dapat siyang pakasalan ni Tenza kapag nakalabas sila sa isla at nagpa siya silang hanapin ang elixir at mamuhay ng payapa pagkatapos. Kinagabihan, nagkaroon ng malalim na pag-uusap sina Sagiri at Gabamaro tungkol sa sarili at sa mga pagsubok sa buhay. Dahil dito, kinabukasan ay sinabi ni Sagiri kay Genji na mananatili siya dahil gusto niyang mag-improve. Hindi ito tinanggap ni Genji at inatake siya, ngunit naiwasan ito ni Sagiri. Biglang lumitaw ang isang higanteng nilalang at malubhang nasugatan si Genji, ito rin ang parehong nilalang na pumatay kay Tenza noong una nilang pagdating sa isla. Sa isang flashback, nalaman na ang higanteng ito na si Rokurota ay ipinanganak na malaki at may napakalakas na katawan, kaya niyang pumatay ng tao nang walang kahirap-hirap. Sa kasalukuyan, muling umatake si Rokurota at pinadpad si Genji sa lakas ng kanyang suntok. Sinubukan nitong saktan si Sagiri, ngunit sumingit si Gabamaro at sinipa ang mukha ng higanti. Agad na pinuntahan ni Sagiri ang kanyang kasamang malubhang sugatan habang si Gabamaro naman ay hinarap si Rokurota at napagtanto niyang napakatigas at napakatibay ng katawan ng kanyang kalaban. Napagtanto ni Gabamaro na wala siyang nagagawang pinsala sa higanti. Samantala, ginagawa ni Sagiri ang lahat upang pigilan ang pagdurugo ni Genji, ngunit sinabi nitong wala na itong pag-asa dahil masyadong malala ang kanyang mga sugat. Hinikayat siya ni Genji na piliin ang sarili niyang landas, kinikilala ang kanyang tapang bilang isang mandirigma at ang kanyang pagiging mahinahon. Ibinigay niya ang kanyang espada kay Sagiri bilang tanda na tinatanggap na niya ito bilang isang tunay na samurai. Pagkatapos nito, sumali si Sagiri sa laban at tinulungan si Gabamaro laban sa higanti. Nagawa niyang maputol ang isang daliri nito, ngunit napagtanto nilang halos imposible itong hiwain dahil sa tigas ng balat nito. Sa gitna ng matinding labanan, hinawakan ng higanti si Gabamaro at malakas itong ibinagsak sa lupa. Kahit nasugatan at duguan, nagawa pa rin niyang tumayo. Muling umatake ang higanti, ngunit sumingit si Sagiri upang protektahan siya. Sa mahalagang sandaling iyon, ginamit ni Sagiri ang kanyang malinaw na pag-iisip at eksaktong galaw upang maitaboy ang malalakas na atake ng halimaw. Tumayo rin si Gabamaro at nagplano sila ng sabayang pag-atake. Gumamit siya ng fire ninjutsu at pinakawalan ng sunod-sunod na apoy, at kahit hindi nito nasaktan ang higanti, nasunog naman ang paligid at napuno ng usok ang lugar. Nahihirapang huminga ang higanti at nang lumuhad ito, pinigilan ito ni Gabamaro upang mabigyan si Sagiri ng pagkakataon na tapusin ang laban. Sa pagkakataong iyon, nakontrol ni Sagiri ang kanyang emosyon at mahinahong pinugutan ng ulo si Rokurota, binigyan ito ng payapang kamatayan. Matapos ang laban, tumakas sila mula sa lumalaganap na apoy, ngunit nakita nila si Genji sa malayo, wala na itong buhay at malapit ng lamunin ng apoy. Hindi nagtagal, lumapit ang mga nilalang sa isla na tinatawag na Soshan, na nagpapakita ng kakaibang primitibong pag-uugali. Ipinagpatuloy ni Gabamaro at Sagiri ang kanilang paghahanap sa Elixir of Life at nakasalubong nila sina Yuzuriha at Senta na nauna sa kanila. Sama-sama nilang nakita ang isang abandonadong nayon sa paanan ng burol na nagbigay ng hinala na may malalim na lihim ang isla. Sa ibang bahagi naman, sina Osechob at Yamada Asimantoma ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay matapos talunin ang iba pang mga halimaw. Napag-usapan nila kung gaano kaiba ang isla, inaasahan nilang makakakita ng mga Diyos o banal na nilalang, ngunit puro halimaw ang kanilang nakikita. Lalo pang naging kakaiba ang sitwasyon nang makasalubong nila ang dalawang babae. Tuwang-tuwa ang isa sa pagdating nila at inanyayahan sina Toma at Chob sa kanilang party, habang ang isa naman ay naiinis dahil tao lang sila. Biglang nagbago ang anyo ng isa sa mga babae at naging lalaki, handang makipaglaban sa kanila. Samantala, ang pangunahing grupo na sinusuri ang nayon ay nakatagpo ng isang batang babae na may suot na hood. Sinubukan siyang habulin ni Gabamaro upang magtanong, ngunit tumakbo ito kaya nagsimula ang habulan. Habang hinahabol nila ito, lumitaw ang isang kakaibang nilalang na parang puno upang protektahan ang bata. Naghiwalay ang grupo, naiwan sina Yuzuriha at Senta upang harapin ang halimaw habang ipinagpatuloy ni Gabamaro at Sagiri ang paghabol sa bata. Sa huli, nahuli nila ito, ngunit hindi ito ordinaryong bata, napakalakas nito. Kahit naiinis si Gabamaro, nagawa niya itong pigilan gamit ang malalaking baging. Ngunit bigla itong umiyak, kaya hiniling ni Sagiri na pakawalan na siya. Pagkatapos nito, inalagaan ni Sagiri ang bata at niyakap ito ng may pag-aaruga, pinapakalma ang takot nito. Matapos noon, nakasalubong nila sina Yuzuriha at Senta na nagtagumpay na pabagsakin ang halimaw. Biglang nagsalita ang nilalang na parang puno at nag-alok ng kasunduan, bibigyan sila ng maraming pagkain at mahalagang impormasyon tungkol sa elixir kapalit ng pagpapakawala sa bata. Nagduda si Yuzuriha at sinabing sapat na ang dala nilang supplies at baka isa itong bitag.
Ngunit tinukso sila ng nilalang sa pangako ng isang mainit na paliguan para makapagpahinga at agad itong tinanggap ni Yuzuriha kaya sumunod na rin ang iba. Hindi nagtagal, narating nila ang maliit na nayo ng nilalang at sinabi nitong mahigit 1,000 taon na itong naninirahan doon. Itinuro nito ang direksyon ng paliguan at sina Yuzuriha at Sagiri ang unang naligo. Pagkatapos, ibinahagi ng nilalang ang mahalagang impormasyon, totoo ang Elixir of Life. Ang isla na kanilang kinaroroonan ay tinatawag na Kataku, isang lugar na tinitirhan ng mga supernatural na nilalang at mga immortal na entidad. Ipinaliwanag nito na ang elixir ay tinatawag na Tan, at ang isla ay nahahati sa 3 bahagi, ang baybayin na tinatawag na Aishu, ang gitnang bahagi na Hojo, at ang pinakasentro na Horai kung saan matatagpuan ang Tan. Ngunit nagbabala ito na kapag ipinagpatuloy nila ang kanilang paghahanap, makakaharap nila ang Tencent, mga perpektong nilalang na walang kamatayan na pumapatay sa mga dayuhan. Samantala, sa ibang bahagi ng isla, hinarap ni na Asechob at Yamada Asimentoma ang lalaking nakasalubong nila kanina, ngunit nabigo sila dahil isa pala itong Tencent, isang immortal na nilalang na madaling nag-api sila. Matapos nito, itinapon sila sa isang hukay na may kakaibang kapangyarihan na kayang gawing bulaklak ang tao. Mabuti na lamang at nakaligtas sila sa pagbagsak kahit sugatan at agad silang naghanda upang makatakas. Bumalik sa pangunahing grupo, ipinaliwanag ng nilalang na ang mga taong nagiging bulaklak sa hukay ay nagiging bahagi ng tinatawag na Tan. Sinabi rin ito na ibinahagi niya ang impormasyong ito dahil nagmamalasakit siya sa kanila, ngunit nagbabala na kapag nakaharap nila ang Tencent, magiging mas mapanganib ang sitwasyon. Ipinakilala nito ang sarili bilang Hoko, at ang batang kasama nila ay si Mei. Pagkatapos, sinabi ni Gabamaro na gusto niyang maligo at sumama si Sagiri upang masigurong hindi ito gagawa ng kainahinala. Pagdating nila sa paliguan, nadatna nila si Mei na maglalaba rin sana. Kinabahan nito nang makita sila, ngunit hindi ito pinansin ni Gabamaro dahil sanay na siya sa pampublikong paliguan sa kanilang nayon. Napansin ni Sagiri na pareho silang hindi marunong maglinis ng maayos, kaya siya na ang tumulong sa kanila. Habang nililinis niya sila, naalala ni Gabamaro ang kanyang asawa na ganito rin ang ginagawa para sa kanya at sinasabing kailangan niya magpahinga ng maayos upang maging handa sa mga laban. Matapos maligo, napansin ni Gabamaro na magaan ang pakiramdam niya, ngunit hindi siya nagtagal, iisa lang ang nasa isip niya, ang makabalik sa kanyang asawa sa lalong madaling panahon. Pagkatapos nito, lumipat ang kwento sa nakaraan ni Yamada Asimentenza. Noong bata pa siya, mahirap ang kanyang buhay at madalas siyang maliitin ng mga tao sa kanilang nayon. Ikinwento niya na mahirap ang kanilang pamilya at walang pakialam ang kanyang mga magulang sa pagpapalaki sa kanya, kaya napilitan siyang mabuhay mag-isa. Naging maliit na magnanakaw siya, nagnanakaw ng pagkain tuwing nagugutom, at para sa kanya, iyon ang ibig sabihin ng kalayaan. Ngunit isang araw, nakasalubong ni Tenza ang ilang swordsman na naghahanap ng laban. Sa kabila ng sitwasyon, nagawa niya silang talunin. Sa takot, nagmakaawa ang mga ito para patawarin sila. Balak pa sana ni Tenza na turuan sila ng leksyon, ngunit may dumating mula sa Yamada Asimen clan at pinigilan siya. Bumalik sa kasalukuyan, makikita sina Nurugay at Tenza na naglalakad sa tabing dagat, umaasang makahanap ng agos na magdadala sa kanila palabas ng isla. Matapos ang mahabang paglalakad, napagtanto nilang paikat-ikot lang sila. Sinabi ni Nurugay kay Tenza na walang mangyayari kung basta na lang sila maglalakad ng walang direksyon. Iminungkahi ni Tenza na delikado ang pumasok sa gubat, lalo na ngayong alam niyang babae si Nurugay kaya mas nag-iingat siya. Nang marinig ito, tinukso siya ni Nurugay at sinabing magmadali sila para makasal na siya nito. Hindi sigurado si Tenza at sinabing masyado pang maaga para doon at kailangan muna nilang makaalis sa kakaibang lugar na iyon, ngunit patuloy lang si Nurugay sa pagpuri sa kanya. Bigla nilang naramdaman na may kung sinong malapit sa kanila. Nang lumingon sila, may isang tao na biglang lumitaw sa dalampasigan. Dito nila nakilala si Jufa, isang Tenza na dumating dahil may napansin itong kakaiba sa lugar. Binanggit nito na may nakita siyang maraming bangkay ng mga Soshan ngunit hindi niya malaman kung sino ang may kagagawan. Tinanong niya si Tenza kung siya ang responsable. Agad nakaramdam ng panganib si Tenza at napatunayan nito nang magpalit ng anyo ang nilalang mula babae patungong lalaki sa isang iglap. Walang pag-aatubili, tumakbo sina Tenza at Nurugay papunta sa gubat ngunit sinabi ng Tenza na walang saysay ang pagtakas. Sa isang kisap mata, nasa harap na nila ito at pinalipad si Tenza gamit ang isang malakas na atake. Sinubukan din itong atakihin si Nurugay, ngunit mabilis itong nakaiwas. Napansin ng Tenza ng kanyang liksi at sinabing kahanga-hanga ito para sa isang tao. Lumapit si Nurugay upang tulungan si Tenza, ngunit sinabi ng Tenza na papatayin niya sila dahil ayaw niya ng gulo sa isla. Nang muli itong umatake, sumingit si Tenza at tinaga ang mga mata nito gamit ang kanyang espada.
Pinuri ng nilalang ang bilis ng tao, ngunit laking gulat nila nang makita na hindi ito nasaktan, agad na gumaling ang sugat nito. Dahil dito, umatras si Tenza at binalaan si Nurugay na maging alerto. Matapos ang maikling usapan tungkol sa plano nilang tumakas, muling sumugod si Tenza at ipinakita ang kanyang bilis, ngunit patuloy silang hinahabol ng Tenza na nagsasabing walang silbi ang pagtakas. Sa sandaling tila matatalo na sila, dumating ang guro ni Tenza na si Shien. Sa isang iglap, pinugutan niya ng ulo ang kalaban, ngunit kahit iyon ay patuloy na nagre-regenerate. Gayunpaman, nagawa nilang makatakas habang iniiwasan ng mga halaman at iba pang panganib. Habang tumatakbo, nagtaka si Nurugay kung paano nakakagalaw ng ganoon kabila si Shien kahit halos bulag ito. Ipinaliwanag ni Tenza na nararamdaman ng kanyang guro ang paligid gamit ang pandinig at pangamoy. Nang hamu pa ang sitwasyon, huminto sila at formal na ipinakilala ni Tenza ang kanyang guro, sinabing ito ang nagturo sa kanya ng lahat tungkol sa espada at tinawag pa niya itong isang napakahusay na mandirigma. Pagkatapos, pinagalitan ni Shien si Tenza dahil hindi nito natapos ng maayos ang kalaban at pinayuhan siyang mag-focus pa. Napansin ni Tenza na kahit sa ganitong sitwasyon, patuloy pa rin siyang tinuturuan ng kanyang guro. Sa huli, sinabi ni Shien na natapos na niya ang kanyang tungkulin sa isla at nais na niyang umuwi. Habang magtatangka si Shien na sumakay sa isang bolsa, napagtanto niyang walang agos na magdadala palabas ng isla, pero may natagpuan siyang isa pang problema. Nakaramdam siya ng presensya ng isang mapanganib na nilalang sa paligid, kaya nagpa siya siyang hanapin muna ang kanyang mga kasama bago sila mag-isip ng paraan para makatakas at harapin ang anumang kalaban. Nang marinig ito ni Tenza, natuwa siya dahil yun mismo ang plano nila ni Nurugay. Iminungkahi nilang magsama-sama upang makahanap ng paraan palabas, ngunit sinabi ni Shien na kailangan muna nilang harapin ang sitwasyon ni Nurugay dahil isa itong kriminal at tungkulin niyang patayin ito. Ipinaliwanag niya na ang mga executioner ay may responsibilidad na alisin ang mga kriminal upang mapanatili ang kaayusan. Ikinwento pa niya na ang dati niyang binabantayang kriminal ay sinubukan siyang linlangin kaya napilitan siyang patayin ito. Dahil dito, sinabi niyang kailangan nilang patayin si Nurugay. Tumutol si Tenza at ipinaglaban na dapat tulungan nila ito. Nagkaroon sila ng pagtatalo, ngunit naipaliwanag ni Tenza ng maayos ang kanyang panig. Sa huli, pumayag si Shien na isama si Nurugay. Napaisip si Shien na noong una, wala talagang pakialam si Tenza sa iba, ngunit ngayon ay nagbago na ito, at natuwa siya sa paglaki ng kanyang estudyante. Nagpasalamat si Nurugay at tinawag siyang Master, ngunit sinabi ni Shien na hindi pa siya karapat-dapat tawagin ng ganoon dahil wala pa siyang naituturo rito. Habang pinag-uusapan nila kung paano makakatakas kay Jufa, biglang lumitaw ang Tencent at handang umatake. Agad na kumilos si Shien at pinrotektahan ang kanyang mga kasama, ngunit nagawa pa rin ng kalaban na sugatan siya ng malubha sa leeg. Maya-maya, napagtanto ni Tenza na walang saysay ang pagtakas dahil hahabulin sila ng kalaban, kaya naghanda siyang lumaban. Ngunit sa pagkakataong ito, naiwasan ni Jufa ang lahat ng kanyang atake at sinabing nasanay na ito sa bilis ni Tenza. Sa kabila nito, nagawa ni Tenza na makapuntos ng isang tama, ngunit gaya ng dati, walang epekto ito. Hindi nagtagal, gumanti ang Tencent at tinamaan si Tenza ng matinding atake na nagdulot ng nakamamatay na sugat. Lumipat ang eksena sa nakaraan kung saan tinanong ni Tenza si Shien kung bakit siya pinili bilang estudyante. Sinabi ni Shien na nakita niya ang potensyal nito at nais niya itong gawing mahusay na swordsman. Patuloy silang nagsanay, ngunit naiinis si Tenza dahil hindi man lang siya makapuntos ng isang tama at pakiramdam niya wala siyang talento. Napansin ni Shien ang kanyang nararamdaman at sinabing kung magpapatuloy siya sa disiplina, lalabas din ang kanyang kakayahan. Ngunit hindi naniwala si Tenza dahil sanay na siyang tawaging walang kwenta noong bata pa siya, kaya sinabi niyang aalis na lang siya at mamumuhay sa sarili niyang paraan. Pumayag si Shien, ngunit may kondisyon, kailangan muna siyang tamaan ni Tenza kahit isang beses. Ilang araw pa ang lumipas, ngunit hindi pa rin niya ito nagagawa. Sa huli, napagod si Tenza at nagpa siya ng umalis, ngunit pinigilan siya ni Shien at dinala sa isang sementeryo kung saan naroon ang puntod ng dati nitong estudyante. Doon nalaman ni Tenza na ang estudyanteng iyon ay umalis dahil hindi siya nabigyan ng sapat na atensyon at kalaunan ay naging bandido. Nang muli silang magkita, napilitan si Shien na patayin ito. Sinabi rin ni Shien na ang huling salita ng kanyang estudyante ay paghingi ng tawad at iyon ang nagbago sa kanya upang mas pagtuunan ang pagtuturo. Nagbigay si Shien ng seryosong babala kay Tenza. Sinabi ni Shien kay Tenza na kung aalis ito nang hindi man lang natatamaan ng kanyang guro kahit isang beses, baka matulad siya sa dating estudyante nito. Ayaw niyang mangyari yon, kaya inulit niya kung gusto ni Tenza umalis, kailangan muna nitong makapuntos laban sa kanya. Mula noon, seryosong nagsanay si Tenza. Todo effort siya at walang tigil sa pakikipag-sparring sa kanyang guro.
Habang nagsasanay, iniisip niya kung kailan darating ang araw na may isang bagay na talagang mahalaga para ipaglaban. Bumalik sa kasalukuyan, sugatan si Tenza at nakita niyang nasa panganib sina Nurugay at Shien. Sa isang iglap, tumayo siya at sunod-sunod na umatake sa kalaban. Doon niya napagtanto na ang tunay niyang layunin ay protektahan ang kanyang mga kasama, kahit kapalit pa ang sarili niyang buhay. Buong tapang niyang hinarap si Jufa. Gusto man tumulong ni Shien, naintindihan niya ang mensahe sa mga huling salita ni Tenza, ang tumakas kasama si Nurugay. Nakita ni Shien ang panganib at sinunod ang kanyang hiling. Patuloy na lumaban si Tenza kahit hirap na siya, ngunit kalaunan ay natalo rin siya ni Jufa na humanga pa sa kanyang katapangan. Samantala, umiiyak si Nurugay at sinisisi si Shien kung bakit hindi niya tinulungan si Tenza. Ipinaliwanag ni Shien na masyadong malakas ang kalaban at magiging paglapastangan iyon sa sakripisyo ni Tenza kung hindi nila susundin ang hiling nitong tumakas. Sinabi niyang wala silang magagawa sa sandaling iyon, ngunit nangako siyang paghihigantihan ang pagkamatay ni Tenza balang araw. Lumipat muli ang kwento sa nakaraan kung saan, matapos ang matinding pagsasanay, nagawa ni Tenza na madisarma ang kanyang guro at nakiusap na ipagpatuloy pa ang pagtuturo sa kanya. Ngumiti si Shien at pumayag. Ngunit sa kasalukuyan, makikita na ang walang buhay na katawan ni Tenza, isang napakasakit na eksena. Samantala, si Senta ay nalilito dahil sa dami ng impormasyong natutunan niya mula kay Hoko. Napansin nito ni Sigiri at pinayuhan siyang magpahinga dahil halatang overload na siya. Sinunod niya ito at nagpahinga. Kinagabihan, nakatulog si Senta sa harap ni Gabamaro na naka-duty bilang bantay. Nakita ito ni Gabamaro bilang pagkakataon upang magtungo sa Horai kahit sinabi ni Senta na delikado iyon ng walang plano. Para kay Gabamaro, wala nang oras na dapat sayangin. Tinahak niya ang makapal na hamog papunta sa Horai at nakasalubong ang mga nilalang nakahawig ni Hoko na kumakanta ng kakaibang awit. Hindi niya ito pinansin at nagpatuloy sa kanyang pakay, hindi alam na sinusundan siya ni Mei. Pagkaraan, narating niya ang tarangkahan ng Horai at naghanda ng pumasok. Bigla niyang naramdaman na may presensya sa likod niya, hindi niya ito nakikita pero alam niyang hindi ito tao. Kaya inutusan niya itong magpakita. Naiinis si Jufa sa biglaang pagdating ni Gabamaro at pinapaalis siya dahil ayaw na niyang makipagharap sa isa pang tao. Ngunit bago pa niya matapos yon, tinanong siya ni Gabamaro kung siya ba ang may kagagawan sa paggawa ng Elixir of Life mula sa mga tao. Dahil dito, naging alerto si Gabamaro at nagalit naman si Jufa, handang makipaglaban. Nagsimula agad ang laban. Bigla na lang napansin ni Jufa na parang nabali ang kanyang braso, ngunit agad din itong gumaling. Sumugod si Gabamaro at sinipa ang kanyang leeg, ngunit pareho silang mabilis na naghilom habang patuloy na nasa Syra ang paligid dahil sa kanilang laban. Habang nakikita ang kakaibang kakayahan ng kalaban, napagtanto ni Gabamaro na isa itong Tensen. Kaya ginamit niya ang kanyang fire ninjutsu upang sunugin ito, at pagkatapos ay tumingin siya sa tarangkahan, handang ipagpatuloy ang kanyang misyon. Pero biglang umatake muli ang Tensen at malakas na ibinagsak si Gabamaro sa tarangkahan. Nagpalit ito ng anyo at naging lalaki, iniisip na napatay na niya si Gabamaro na akala niya ay makakatulong sa paggawa ng elixir. Ngunit nagulat siya, buhay pa rin si Gabamaro. Tinanong siya ni Gabamaro kung isa ba siya sa mga Tensen na narinig niya, ngunit hindi ito sumagot kaya agad silang naglaban. Habang nagpapatuloy ang laban, nagtataka ang Tensen kung paano nakakayanan ni Gabamaro ang kanyang mga atake, ngunit hindi ito nagsasalita at ang gusto lang niya ay malaman kung nasaan ang elixir. Napansin ni Gabamaro na hindi ganoon kalakas ang kanyang mga suntok at sipa, at napagtanto niyang delikado ang direktang pakikipaglaban dahil napakatibay at halos hindi nasasaktan ang kalaban. Naisip pa niya na may kakaiba dahil ang isang sipa niya kanina ay nagpaubo ng dugo sa Tensen. Bigla namang nagpalit muli ng anyo ang Tensen at naging babae, saka naglabas ng isang hindi nakikitang enerhiya mula sa kanyang mga kamay na malakas na tumama kay Gabamaro. Nasaktan siya ng husto, ngunit pinilit niyang lumaban habang iniisip kung kaya pa ba niyang manalo. Sa sandaling iyon, naalala niya ang kanyang asawa, at iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Lumapit siya sa Tensen at sinabing kailangan niyang makauwi kahit ano pa ang mangyari. Sunod-sunod niyang inatake ang kalaban ng mas mabilis pa sa paghilom nito hanggang sa mapabagsak niya ito sa lupa. Hiniling niya na sabihin nito kung nasaan ang elixir, ngunit tumawa lamang ang Tensen habang unti-unting tinutubuan ng mga bulaklak ang kanyang katawan. Bago ito mawala ng malay, sinabi nitong babalik pa siya at biglang sumabog ang mga bulaklak mula sa kanyang katawan. Nasaksihan ni Gabamaro kung paano ito naging isang halimaw na puno ng bulaklak. Pinilit niyang manatiling kalmado at mag-isip kung paano haharapin ang bagong anyo ng kalaban. Ang nagbagong Tensen ay naglabas ng parang kidlat na atake na halos hindi niya maiwasan o masagot gamit ang kanyang fire ninjutsu.
Para siyang naipit at nahirapan kumilos. Nagsimulang magtanong si Gabamaro kung totoo ba ang lahat ng nangyayari o parang bangungot lang ito habang unti-unti siyang nawawala ng malay. Nang magising siya, tila nasa bahay siya kasama ang kanyang asawa. Nag-aalala ito dahil parang masama ang kanyang panaginip. May luhang pamatak sa kanyang mata habang iniisip na baka panaginip lang ang lahat. Inabutan siya ng kanyang asawa ng tsaa upang gamaan ang pakiramdam niya at ngumiti siya, kahit panaginip lang, masaya siyang makita ito. Humingi siya ng tawad dahil hindi siya makakabalik sa tunay na buhay. Ngunit bumalik ang realidad, sinakal siya ng halimaw na Tensen. Naalala niya ang itinuro ng pinuno ng kanyang nayon, huwag titigil sa laban kahit kailan. Ginamit niya ang kapangyarihang tinatawag na Hoshi at sinunog ang mga Gal-Ame na nakapulupot sa kanya, ngunit malubha na ang kanyang kalagayan at hindi na siya makatayo. Biglang dumating si Mei at ginamit ang kanyang kakayahan upang gumawa ng parang bula na naglayo kay Gabamaro mula sa laban kay Jufa. Habang bumabalik sa normal ang anyo ng Tensen, nagtataka ito kung bakit ginawa iyon ni Mei. Samantala, sa nayon, humingi ng tawad si Sente kay Sigiri dahil nakatakas si Gabamaro at handa siyang harapin ang kaparusahan. Sinubukan niyang hanapin ito ngunit naligaw siya sa hamog. Sinabi ni Hoko na imposibleng makatawid sa mas malalim na bahagi ng isla sa kasalukuyan. Iminungkahi ni Sigiri na hanapin si Gabamaro sa Horai, ngunit sinabi ni Yuzuriha na dapat ay hindi iniintindi ng isang executioner ang kapalaran ng mga kriminal. Hindi agad nakasagot si Sigiri. Napansin ni Hoko na nawawala rin si Mei, kaya nagpa siya itong tulungan sila na makarating sa Horai, iniisip na sumunod ito kay Gabamaro. Nang malaman ni Yuzuriha na kaya silang gabayan ni Hoko sa hamog, nagbago ang isip niya at sumama kay Sigiri upang hanapin si Gabamaro.